Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-445 na kabanata, ang sunog. Muling bumalik si Alex sa Oak Ridge High School. Habang naglalakad siya papunta sa school gate, biglang tumakbo papalapit sa kanya ang direktor ng Central District Education Bureau. Ayon sa hiling ni Alex, naibalik na sa paaralan ang mga estudyante ng Class 6, ngunit hindi sila nangakong magiging maayos ang asal. Hindi pa nila alam na pumayag si Mr. Ambrose na ipagpatuloy ang pagiging head teacher nila, kaya nagsimula na naman silang gumawa ng kaguluhan. Pagkakita ng direktor kay Alex, dali-dali itong tumakbo papunta sa kanya, halatang balisa, at masiglang kinamayan siya. Mr. Ambrose, kanina pa namin kayo hinihintay, sabi ng direktor, pilit na ngumingiti, na para bang pinapakita kay Alex na tama ang desisyon nitong bumalik. Habang wala si Alex, maraming magulang na may malalakas na koneksyon ang tumawag sa direktor, para kumbinsihin siyang pabalikan si Mr. Ambrose bilang head teacher ng Class 6. Kasama sa mga tumawag ang Central District Council member na si Ronald Cartwright. Karamihan sa kanila ay naniniwalang kakaiba at pambihira ang kakayahan ni Alex, at mahihirapan silang makahanap ng guro na kasing galing niya. Alam din nilang mas gagaling pa ang mga anak nila kung ibabalik si Alex bilang guro. Bukod pa rito, dahil maganda na ang samahan ng mga estudyante kay Alex, na isang makapangyarihang tao, naniniwala ang mga magulang na kung mangailangan ang kanilang mga anak sa hinaharap, mas handang tutulong si Alex. Kaya't sunod-sunod nilang tinawagan ang direktor para pagpilitan na maibalik si Alex sa posisyon. Hindi naglakas loob ang direktor na baliwalain ang kagustuhan ng mga impluwensyal na pamilya. Iniwan niya lahat ng ginagawa niya at agad na nagmaneho papunta sa school gate upang hintayin si Alex. Habang papunta roon, nakatanggap pa siya ng magandang balita, na iligtas na si Heidi. Mr. Ambrose, wala kaming sapat na salita para pasalamatan kayo sa pagliligtas kay Heidi. Sa ngalan ng Central District Education Bureau, taos-puso kaming nagpapasalamat, at paano ko hahayaang umalis ang isang napakahusay na guro tulad ninyo sa Oak Ridge High School. Mr. Ambrose, humihingi ako ng paumanhin sa lahat ng hindi pagkakaunawaan noon. Dahil maayos na ang lahat, sana ay pag-isipan ninyong bumalik bilang head teacher ng Class 6. Ngunit mariing tumanggi si Alex. Pasensya na, pero wala akong oras, marami akong kailangang asikasuhin. Mr. Ambrose, maaari nating ayusin ang lahat ng iba mo pang pinagkakaabalahan. Kung masyado kang abala sa dati mong mga tungkulin, nais ng paaralan na kunin ka bilang honorary head teacher. Hindi mo kailangang pumasok sa klase o sumunod sa regular na tuntunin ng paaralan. Ang tanging responsibilidad mo lamang ay ang paminsan-minsang pagbisita sa Class 6. Tungkol naman sa iba mo pang gawain, hindi makikialam ang paaralan, paliwanag ng punong guro. At bilang head teacher, makakatanggap ka ng parehong benepisyo at pagtrato na natatanggap ko. Ako ang magiging tagapamahala mo, ako lang ang taong kailangan mong kausapin at i-reportan. Isang ibang uri at walang kapantay na alok ang ibinigay ng direktor, hindi pa ito nangyari kahit kailan sa isang head teacher. Si Alex ay mahigit ilang linggo pa lamang nagtatrabaho sa Oak Ridge, ngunit sa maikling panahon na iyon, nagmistula na siyang hari na walang korona. Alam ng direktor ang lahat tungkol sa mga estudyante ng Class 6, at pamilyar siya sa kapangyarihan at impluwensya ng mga magulang ng mga ito. Hindi niya maaaring baliwalain ang kagustuhan nila. Kailangan niyang sundin ang kanilang nais. Batid din niyang si Alex lamang ang nakakakontrol sa Class 6, noong si Billy Wild ang humalili bilang head teacher, napakapangit at napakasama ng naging resulta. Ayaw talagang tanggapin ni Alex ang alok ng direktor, at malapit na sana siyang tumanggi nang biglang magsalita si Heidi. Mr. Ambrose, kayo lang ang tanging guro na pinagkakatiwalaan ng mga estudyante ng Class 6, para sa amin, pakiusap, bumalik na kayo. Naluha ang mga mata ni Heidi sa pag-aalala na baka umalis na si Alex. Huwag niyo po kaming iwan, Mr. Ambrose, hikbi niya.
Mr. Ambrose, pakiusap, tanggapin niyo ang alok namin, sabat naman ng direktor. Isipin niyo ang mga bata. Umunlad sila sa pamumuno ninyo, pero napakaiksi ng panahong iyon. Sayang naman. Sige na nga, tatanggapin ko, pagpayag ni Alex. Hindi siya kailanman tatanggap ng posisyon dahil lamang sa pambobola o pangako ng direktor, pero natunaw ang puso niya nang makita ang luha ni Heidi. Alam niyang kailangan siya ng class 6. Pagkatapos, agad tinawagan ng direktor ang punong guro, tanggalin mo agad sina Billy Wilde at Leonard Winters. Ipaalam mo sa kanila na hindi na sila kailanman matatanggap sa Central Education System. Sumagot ang punong guro. Direktor, matagal ko na talagang gustong tanggalin sina Billy Wilde at Leonard Winters. Corrupt sila at walang kakayahan sa trabaho. Buong-buo ang suporta ko sa desisyon ninyo. Pero, huwag ninyong kalilimutan na ang tiyuhin ni Billy ay miyembro ng konseho, kaya hindi ako kumilos noon. Ano po ang tingin ninyo? Ayaw din ng punong guro sa dalawang tiwaling guro, pero nag-aalala siya na baka mapahamak ang eskwelahan sa politika ng lokal na konseho. Huwag mo nang alalahanin yan. Ako ang bahala. Hindi natakot ang direktor. Nakapagdesisyon na siya. Alam niyang nasa likod niya ang suporta ng maraming importanteng tao sa lungsod, at halos lahat ay ayaw kay Billy, kaya susuportahan nila ang pagpapatalsik dito. Nasa mabuting mood ang direktor nang ibaba niya ang tawag. Ngumiti siya kay Alex, Mr. Ambrose, maaari na kayong bumalik sa klase. Tingnan ninyo kung ano na ang ginagawa ng mga estudyante. Simula nang umalis kayo, nagulo na ang buong paaralan, wala kaming magawa para pigilan sila. Pagharap nila sa paaralan, nakita nilang lubos na magulo at wala sa ayos ang buong campus. Tumangala si Alex at nakita ang usok na nagmumula sa schoolyard. Para bang may sunog doon, ngunit walang senyales na tinawagan ang fire department. Mabilis siyang tumakbo papunta roon upang alamin kung ano ang nangyayari. Sumunod naman si Heidi ng malapitan, masaya pa rin sa pagpayag ni Alex na manatili. Para sa kanya, iyon lang ang mahalaga. Hindi na niya iniintindi ang kaguluhan sa schoolyard. Pagdating nila ni Heidi sa schoolyard, napatulala sila sa nakita, nagkalat ang mga mesa, upuan, at napakaraming libro sa buong schoolyard. Hinipon ang mga ito na parang malaking bunten, pagkatapos ay sinindihan, kaya't naglalagablab na ang apoy. Ang usok mula sa schoolyard ay tumagos na sa halos buong paaralan, habang nakapalibot ang maraming estudyante, nanunood at nagsisigawan sa tuwa. Bukod sa pagiging likas na matitigas ang ulo at pasaway, nasa pinakamapanganib na yugto rin ang class 6 ng kanilang pag-aaral, malaki ang pressure sa kanila na magtagumpay. Hindi na nakapagtataka na ang matinding pressure ay nagbunga ng ganitong uri ng rebelyon. Kilala rin ang mga estudyante ng class 6 sa pagiging mapangahas, at walang kinatatakutan, wala silang bagay na hindi kayang gawin. Ang sunog sa schoolyard ay agad na nakakuha ng atensyon ng mga estudyante mula sa ibang klase. Nang makita nila ang nangyayari, sila rin ay na-excite at nagsimulang maglabas ng kanilang mga mesa, upuan, blackboard, at libro mula sa kanilang mga silid-aralan. Isa-isa nila itong inihahagis sa apoy habang nagtatawanan at natutuwa sa lalo pang paglaki ng mga liyab. Nataranta ang mga guro, marami sa kanila ang nagmamadaling pumunta sa bakuran ng paaralan, upang subukang hikayatin ang kanilang mga estudyante na tumigil, ngunit wala ni isa ang nakinig sa kanila. Sobrang saya ng mga estudyante. Pagdating ni Alex, ang buong paaralan ay nagulo na, at ang buong kaguluhan ay pinamumunuan ng mga estudyante ng class 6. Maingat silang hindi masunog ang kanilang mga sariling gamit, sa halip, sinunog nila ang mga aklat at iba pang pag-aari ng ibang mga estudyante. Ano ang ginagawa ninyo? Tumigil kayo kaagad. Nakikiusap ako. Umiyak ang prinsipal. Pinilit niyang utusan ang mga estudyante na bumalik sa kanilang mga silid-aralan. Ngunit walang sino man ang nakinig sa kanya.
Wala siyang impluwensya o kapangyarihan sa mga estudyante. Sumigaw si Billy, na nakatayo sa tabi ng prinsipal, ano ang ginagawa ninyo? Naisip ba ninyong baliw na kayo? Makinig kayo sa prinsipal. Bakit kayo nagre-rebelde? Bilang bagong punong guro ng Class 6, wala siyang kapangyarihan sa kanila. Tanging nakatayo at sumisigaw lamang siya. Siyempre, walang paraan na makikinig sa kanya ang mga estudyante. Tumingin sa kanya ang prinsipal ng walang pasensya at naisip, talaga namang wala kang silbi. Wala pa akong pagkakataong sabihin sa iyo na inutusan ako ng direktor na tanggalin ka. Sulitin mo na ang huling sandali mo bilang punong guro. Hanggang dito na lamang po muna, at maraming salamat po sa pakikinig. Maaari po bang humingi ng suporta, para sa ating munting channel? Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.